Ayan mga katiwala, minabalik po kita digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Sa giraray, nakatutok po kamo sa Veritas Legaspi 1008. Tawan ta po munang dala ng pagbati kay ning mga nag-chat sa tuya sa Facebook. Si Hana Amor, good afternoon po sa imo. Si Ate Tess Cruel, no? Kang Fatima, good afternoon man po. And kay Ma'am Estrella Ante, good afternoon man po. So, bago kita nag-break, ang sa tuyang pinagurunan, no? Aside from vote buying, ining fake news, and pati naman po sa tuyang mga choices, no? Sa mga pagpipilian na kandidato. May tinawang example COMELEC regarding kay ining disinformation, no? Igwang sarong peke, no, or sala, no, or malicious na post manunungod sa electoral fraud, and nakakuha tulos ini nin 700,000 na views and 32,000 na comments sa laog nin 30 minutes, no? Parehas ang ginagamit ng mga words, parehas na ginagamit ng mga phrases. So bako ini, sabi kan COMELEC, bako ini mga ordinary users na nag-share nin opinions dinda, kundi mga organized na troll farms tangani na magmanipular kan public sentiment. And idugang pa niya to digdi manggatiwala ang saro pa na problema sa disinformation is ining red tagging. Ang red tagging, no, so pag-identify kan sarong tawo sa rebeldeng sector, no, pinagsisilensyo kay ini ang mga discussions sa paagi nin misinformation and harassment man na pinagigibo laban duman sa mga kandidato na kumbaga nagpapahayag kan sa indang plataforma, kan sa indang mga plano na mas progresibo, no? Na gustong silensyuhon ki mga nasa nakatukaw o kalaban nindang mga politika. Pero ang paliwanag kan COMELEC, ang mga botante bako kita powerless, no? Laban digdi sa mga manipulation tactics na ini, kundi igwa kitang maginibo. And ano ang mga long term na pwede niya to po na gibuhon, no? Long term solutions are needed, no? Pwede, dapat niya tong tandaan mang katiwala na warang shortcut sa nation building. And sana di kita kumbaga din niya to itrato na ining eleksyon na ini garibaga nagtatausan na nin false hopes sa satuya, no? Kundi kinakaipuhan na ikaag ang gabos na talento, ang gabos na kamot, ang gabos na resources tangani na mas magtalubo ang satuyang sosyedad. Sa article ni Mr. Ariel Nepomuceno, no, duman sa Philippine Star, no, sabi niya, legislative incentives and possibly these incentives too must be introduced by our economic planners, independent from patrons and benefactors that bankroll the candidates of many victorious political leaders. In terms po ini sa ekonomiya, ano po? And kung gusto tada na mas magtalubo, mag-asenso, we must provide a roadmap. No? Na for example, magbababa nin cost of electricity. Itong EPIRA law, itong Electric Power Industry Reform Act of 2001, di man daan na address yung mga loopholes.
na ining 20-labing tauna na legislation, no? Pinag-aasahan kuta na. Kaya ang sa iyang hapot, ano daw ngaya sa mga bagong members kang Congress? Igwanin ko sugbuot na i-overhaul ang power generation and distribution systems. Tangani ngaya mas magkaigwa nin tunay na competitive regime na mapababa kan sa tuyang mga electric bills na day na maging pagabat sa mga households asin man sa mga nagdenegosyo. Saro pa na pinag-sabi niya pag-modernize kang Philippine agriculture. I-fully link ang merkado sa mga producers. Dapat na mag-apply ng